Agad namang natigilan si Ivana at tumingin ng malalim sa mga mata ni Amara. Hindi niya naisip yun dahil hindi pa niya nakitang lumabas si Camila na may kasamang anak. What do you mean? I've never seen that woman went out with a child. Feeling ko wala talaga siyang anak. Si Steven na mismo hindi nagsabi kahit sa sarili niyang mga magulang. Napangiti si Amara. Siyempre, hindi lang niya sasabihin sa mundo. It would be quite shocking. Tsaka isa siyang importanteng tao, isang bilyonaryo na nakapagpatakbo ng sarili niyang kumpanya. Maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat ngayon? Tanong ni Ivana. Unfortunately, we don't have much time at all, although I also want to tell you everything myself. You just have to take me out of here as soon as possible para maipakita ko sa iyo ang lahat ng hindi mo pa alam sa ngayon, pati yung tungkol sa anak ni Steven na quintuplet sa asawa niya, yung nagngangalang Camila. Matapos marinig ang isang maikling kwento mula kay Amara, nakaramdam siya ng matinding init at nasa sabik pa siyang agad na palayain siya sa kulungan. Si Ivana ay hinihimok ng kanyang sariling kuryosidad. Gusto niyang malaman ng isang bagay na hindi niya alam tungkol kay Steven. Walang pakialam si Ivana kung kailangan niyang gumastos ng malaking pera para mapalaya siya sa kulungan. Lahat ng iyon ay binayaran ng lahat ng sinabi ni Amara sa kanya. Matapos maghintay ng ilang oras at sa lahat ng proseso na medyo komplikado, sa wakas ay nakalaya na rin siya Amara nang hindi nalalaman ni Steven. Masaya rin ang pakiramdam ni Amara dahil sa wakas ay makakalanghap na rin siya ng sariwang hangin. At least ngayon, hindi na niya kailangang maramdaman ang stress sa pagkakakulong. Ibabalik niya ang kanyang buhay at handang maghiganti kay Camila. Pakiramdam niya ay si Ivana ay isang anghel na ipinadala sa kanya. They live in an apartment. I'm sure at this time are out and about their own activities. I can show you the apartment today. We can sneak in there if you want. Nasa isang karinderya ang dalawa, na hindi naman kalayuan sa apartment na tinitirhan ni Camila at ng kanyang 5 anak. Wala bang makakaalam tungkol sa atin? Tanong ni Ivana. Wala naman kung mag-iingat tayo. Busy lahat ng tao sa apartment sa ganitong oras. Kailangan mo lang ng pruweba diba? Sa wakas ay pumunta na sila sa apartment. Totoo naman yung sinabi ni Amara kanina. Halos lahat ng residente ng apartment ay umalis doon upang gawin ang kanilang mga trabaho. Mukhang abala sila, kaya hindi mahalaga kung sino ang bumisita sa apartment. Nakalak ng mahigpit ang apartment ni Camila, ngunit may dala si Amara para harapin iyon. Nagdala siya ng isang maliit na bakal para masibak ang susian. Bukas ang apartment, wala silang nakitang tao doon. Napakaayos ng silid, halos walang alikabok. Anong ebidensya ang ipapakita mo sa akin ngayon? Tanong ni Ivana. Ipinakita ni Amara ang direksyon ng larawan, na nagpapakita ng larawan ni Camila kasama ang mga quintuplet. Laking gulat talaga ni Ivana habang ini-imagine kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng publiko ang lahat ng ito. Siguradong magiging sanhi ito isang bagay na lubhang nagpapakuryente. Yung mga quintuplets, ganyan ang tawag nila, ani Amara. Nais ni Ivana na gawing susunod na target ang mga quintuplet. Naisip kasi ni Ivana, paano kung sa bandang huli ay tanggapin talaga ni Steven ang mga anak ni Camila at mamuhay sila ng masaya bilang isang kumpleto na pamilya. Kung nangyari iyon, wala nang magagawa si Ivana para makuha muli ang puso ni Steven. Bakit ka nananahimik ng ganyan? Sa tingin mo ba sa ngayon, hindi lang nanay nila ang taong gusto mong pahirapan, kundi sabay-sabay? I'm sure naisip mo yun, di ba? Itong mga batang to ay magbibigay inspirasyon sa pag-ibig kay Steven. Tumingin si Ivana sa mga mata ni Amara. Ibinaba niya ang larawan, hindi nakakalimutang panasan ang kanyang mga fingerprint dito kahit na wala siyang ginawang krimen sa kasong ito, nakatingin lang sa isang larawan. Alam na ba ni Steven ang tungkol sa kanila? Alam na ba niya na laman at dugo niya ang mga batang ito? Tanong ni Ivana. Sigurado akong sikreto pa rin ni Camila ang kinaroroonan ng anak niya. Pero kapatid ni Steven, Franco, alam niya, si Franco ang ex-boyfriend ni Camila. Alam na ni Ivana ang tungkol dyan. Huminga ng malalim si Ivana. I will never let any media sniff out of this. These children will forever strangers and it will never be known that they are Steven's flesh and blood. Masasaktan lang ang sarili ko. Iba na ang nangyari kina Amara at Ivana na kasalukuyang magkatrabaho,
iba na ang nangyari kina Camila at sa kanyang asawa. Si Camila ay nagsimulang maging paksa ng usapan sa opisina dahil ang kasal niya sa kanyang asawa ay nagsimulang ipasa sa bibig. Kahit papaano ay alam nila kahit na pribado ang kasal at wala ni isang media ang nag-cover. Grabe sila, bulong ni Camila sa asawa. Ha, kahit na pribado ang wedding natin. Pero kumalat na ang balita sa buong kumpanya. Alam mo ba, tumingin sila sa akin na parang gusto nila akong sugurin. Ngumuso si Steven. Kailangan mong masanay. Ito ang magiging iyong pang-araw-araw na tinapay. Hindi maintindihan ni Camila. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang si Steven. Hinaplos niya ang tuktok ng ulo ni Camila. Kung gayon malalaman mo. Ano, Steven? Galit na galit si Camila nang makita ang interview ni Steven sa telebisyon. Sa totoo lang, walang mali. Kaya lang sinabi ni Steven ang pangalan niya. At sinabing ikinasal na ang lalaki sa kanyang empleyado sa opisina. Tiyak na magiging lubhang mapanganib para sa akin. Hindi ba't magsisimula silang lahat na malaman ang tungkol sa akin? Ibig sabihin mga anak ko rin. Bakit ka ba nagmamadali? Lagot ka ha, sabi mo mananatiling sikreto ang kasal. No outsiders should know about it. At ngayon, hindi ba contract marriage lang ito? Kami, maghihiwalay ka na. Walang kwenta kung sasabihin mo sa kanila na kasal na tayo. Inihayag ni Camila ang kanyang galit. Nang makita si Camila na galit na ganito, ngumiti lang si Steven. Ang lalaki ay mukhang napaka-relax, taliwas kay Camila. Hindi makapaniwala si Camila sa kanyang nakikita. Ngumiti pa si Steven. Baliw ka talaga, sabi ni Camila. Ang bagay na ito ay nakasulat sa ating liham ng kasunduan. Bakit mo pa sinira? Camila, tawag ni Steven para pigilan ang galit ni Camila. Ano, paano kung may palitan tayo? Konti na lang. Kumunat ang noo ni Camila. Ang sama ng pakiramdam niya. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya. Bumaling ang tingin ni Steven sa tiyan ni Camila. Hindi pa rin namalayan ni Camila na may hinahabol si Steven sa kanya. Ano, huwag kang sumubok ng kahit ano sa akin. Hindi sumagot si Steven. Tumayo na lang siya. Nasa walk-in closet room sila ngayon. Maraming malalaking salamin na nagpapakita ng kanilang mga figure. Napaatras si Camila. Anong meron sa itsurang yan? Bakit niya ako tinitignan na para bang susuntukan niya ako ng ganon? Hanggang sa huli, hindi na ito naiwasan ni Camila. Nakadikit ang katawan niya sa salamin. Steven, ano ka? Nak-corner ni Steven si Camila sa pagitan ng kanyang matipunong katawan at ng salamin. Naaalala mo ba ang dahilan kung bakit tayo nagpakasal? Ang dahilan na ibinigay ko sa aking mga magulang. Tanong niya. Sinasadya ni Steven si Camila. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi ni Camila hanggang sa pumikit ito. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Steven. Cute. Sa hindi malamang dahilan, ang kaibig-ibig na mukha ni Camila ay nagpangyari kay Steven na asarin pa ang asawa. Inilapit ni Steven ang mukha niya. Hindi ang mga labi ni Camila ang pinuntirya, kundi ang balingkinitang leeg ng kanyang asawa na mukhang napaka-tense. At na-tense ng dama po ang labi niya doon. Isang malambot na halik ang ibinigay ni Steven. Pagkakuha ng halik na iyon, parang hindi makahinga si Camila. Namula agad ang buong mukha niya. Lalong lumawak ang ngisi ni Steven. Isang halik pa ang ibinigay niya. Sinubukan ni Camila na pigilan si Steven. Tinulak siya palayo, pero sobrang lambot ng katawan niya ngayon. Hanggang sa walang kabuluhan ng tulak na iyon kay Steven. Nagiging malikot lang si Steven. Nagsimulang gumanap ang kanyang mga kamay sa panunukso kay Camila. Nagsimula ang malalambot na haplos sa kanyang mga hita, pagkatapos ay kumalat para hawakan ang patag na tiyan ni Camila. Dahil nakasuot ng pantulog si Camila, kusang bumukas ang kanyang pantulog. Kitang-kita ni Steven ang panloob na suot ni Camila. Napakagatlabi si Steven. Magbihis ka na lang, huwag kang mag-short sa ilalim. You do intend to seduce me, right, Camila? Tanong niya. Sadyang hinay pa ni Camila ang tenga ni Camila, kaya naaliw si Camila. Agad na tinakpan ni Camila ang sariling bibig. Anong nangyari? Napaungol ba siya? Iminulat ni Camila ang mga mata niyang nakapikit. At agad na nagsisi dahil nakita niyang masyadong malalim ang titig ni Steven sa kanya. May isang tingin na hindi mailarawan ni Camila sa mga mata na iyon. Sa kasamaang palad, kinasusuklaman ito ni Camila dahil pinasunod siya nito.
Ganap na hindi matapang na tanggihan ang lahat ng malambot na hawakan na puno ng kasiyahan. Sunod-sunod na hilinghing ang kumawala sa labi ni Camila. Hindi pinapahinga ni Steven si Camila. Samantala, ang labi niya, ngayon ay naglalaro sa tenga ni Camila. Ang puntong alam niya ay ang pinakasensitibong bahagi din ni Camila. Napatunayan ito sa kabaliwan ng katawan ni Camila na lalong nagiging wild. Sinabihan ni Camila si Steven na huminto, pero hindi niya magawang magsinungaling. Nasabi ko na ba sa'yo? Yung lips mo sobrang tamis. I love it when I kiss your lips. Start from today, we should kiss, sabi ni Steven. Namula na naman ang mukha ni Camila. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa sinabi ni Steven kanina. Itong Steven na nasa itaas niya ay hindi ang Steven na kilala niya. Dahan-dahan lang. Ang swerte mo dahil wala ako sa mood ngayon. Pero mamaya, gagawin talaga natin, bulong ni Steven. Pagkasabi nun ay bumaba na si Steven sa kama. Pagkatapos ay pumunta kaagad sa banyo. Hindi alam ni Camila kung ano ang nangyayari doon. Anong ginagawa ni Steven? Pero mahina, naririnig ni Camila ang mga hilinghing ni Steven. Muli, nagawa nitong mamula ang kanyang pisngi. Anong ginagawa niya? Umiling si Camila. Ayaw niyang isipin ang nakakahiyang bagay na iyon. Makalipas ang 30 minutes, lumabas na si Steven. Tumingin siya kay Camila. Mahimbing na ang tulog ng babae. Napabuntong hininga si Steven. Humakbang siya. Naghanap ng kung ano sa drawer, saka bumalik kay Camila. May kinuha si Steven sa first aid kit. Isang patch ng lagnat, tapos nilagay niya sa noo ni Camila. Ang dahilan kung bakit hindi itinuloy ni Steven ang kanyang panunukso kahit na siya ay lubos na napukaw ay dahil napagtanto niyang may kaunting lagnat si Camila. Ramdam ni Steven na medyo mataas ang temperatura ng katawan ni Camila. Nang matapos ang kanyang negosyo, humiga si Steven sa tabi ni Camila. Hindi man lang nagdalawang isip ang lalaki na yakapin si Camila. Ang gabing iyon ang unang beses na nakatulog si Steven na nakayakap kay Camila. At simula noong gabing iyon, naramdaman ni Camila na medyo iba na ang ugali ni Steven sa dati. Ang kanyang malamig na kalikasan ay natunaw ng kaunting init. Hindi alam ni Camila ang nangyari kay Steven. Nakaramdam din siya ng kakaiba. Dahil ba muntik na tayong maging isa that time? Sa pag-iisip pa lang ay nagliwanag na ang mukha ni Camila. Camila, anong iniisip mo? Umiling si Camila. Sa opisina, hindi man lang nagdalawang isip si Steven na magpakita ng pagmamahal sa lahat. Nakaramdam ito ng matinding selos sa sekretarya ni Steven. Well, sobrang selos ang naramdaman ng sekretary niya na nagngangalang Stacy, lalo na nang malaman niya ang tungkol sa kasal nina Steven at Camila. Gusto mo lumabas tayo bukas? Wala akong masyadong gagawin bukas, may gagawin lang. Sigurado akong matatapos ito pagdating mo kahapon at pwede na tayong lumabas. Do you want one? Tanong ni Steven kay Camila. Narinig ni Stacy ang sinabi ni Steven sa asawa. Samantala, nakatitig lang si Camila kay Steven nang may kakaibang tingin. Dahil sa totoo lang, hindi pa rin sanay si Camila sa mas malambot na ugali ni Steven sa kanya, pinagtawanan pa siya ng lalaki. Kung tungkol sa pagkain, o paglalakbay tulad ng sinabi niya. Ngayon, nasa isang business trip si Steven at ang kanyang secretary sa ibang bansa. At pinilit ni Steven si Camila na sumama sa kanya kahit na tinanggihan ni Camila ang ideya. Sa kasamaang palad, kinailangang matalo si Camila. At heto siya ngayon. Nakadikit sa lalaki. Bahala ka, sagot ni Camila. Tumango si Steven. Napakabihirang para kay Camila na sumang-ayon sa kanyang ideya. Nang marinig iyon, si Stacy mismo ay nakaramdam din ng sobrang saya. Dahil sa ngayon, may plano siya laban kay Camila. Hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gusto ko lang siyang pahirapan ng konti. Sinubukan ni Stacy na alamin kung sinong driver na si Steven ang mag-uutos para sunduin si Camila ngayong umaga. Nang malaman niya ang driver ay agad itong nakipagtulungan sa driver. Iniwan siya sa kalagitnaan. Siyempre nagulat agad ang driver nang marinig ang offer ni Stacy. Noong una ay hindi niya ito tinanggap sa takot na mapag-alitan siya ni Steven. Pero dahil sa sobrang tukso ng offer ni Stacy, sa huli ay natukso rin siya. Well, leave her halfway before she gets to this office. And make sure that she didn't take anything with her when you leave her, even her cell phone and money. Sa wakas ay tumango ang driver bilang pagsang-ayon, at nakuha niya ang kanyang gantimpala. Ang gantimpala,
Ayon sa kanya, ay medyo malaki. Sa paggawa pa lang nito, kumita na siya ng higit pa sa sarili niyang sweldo. Kinaumagahan, sa wakas ay sinundo na ng driver si Camila. Walang kamalay-malay sa mga mangyayari, maging siya mismo ay abala sa pag-aalaga sa kanyang hitsura. Biglang huminto ang driver sa gitna ng kalsada. Kaya naman nagulat si Camila. "Ano pong problema sir?" tanong niya. "Flat na gulong." Tuluyan nang lumabas si Camila doon at hinayaan ang driver na humawak ang kotse muna. Naghintay siya sa gitna ng repair shop, ilang oras na walang ginagawa. Naiwan pa niya ang kanyang cellphone at pera sa sasakyan. Magtiwala ng lubusan sa driver. Pero nabaling pa nga ang atensyon ng mga tao hanggang sa hindi na niya namalayan na naiwan na pala siya ng driver doon. Agad namang nagpanik si Camila dahil hindi niya nakita ang driver doon. Mag-isa lang siya dito at walang hawak. Hindi niya rin talaga kilala ang lugar na ito. Ngayon ano ang dapat niyang gawin? Sinubukan ni Steven na tawagan ang kanyang asawa mula noon. Hindi alam kung ilang beses pero hindi na sinundo ng babae. Siya ay naging labis na nag-aalala. Siyempre batid ni Stacy ang kakaibang ugali ng lalaki. Nagsisimula na niyang maramdaman na ngayon ay mukhang nag-aalala si Steven sa kanyang asawa na hindi pa nakakapunta doon mula pa kanina. Dapat ay dumating si Camila ilang minuto ang nakalipas, at handa na silang mamasyal. Si Steven mismo ay hindi pa tapos sa kanyang trabaho. Ilang bagay na lang ang natitira bago niya kailangang lumabas kasama ang kanyang asawa. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono, Camila? Anong nangyari sa iyo?" Sa sobrang stress ni Steven ay hindi niya namalayan na nasa kwarto pa pala ang kanyang sekretarya. Napaungol siya at napahawak sa ulo sa frustration. Lalong nagselo si Stacy nang makitang labis na nag-aalala si Steven sa asawa. "Baka nandito na siya, sir." Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Steven ang sinabi ni Stacy. Agad na lumabas ng kwarto si Steven dahil siya labis na nag-aalala at siguradong sigurado na nawala ang kanyang asawa. Hindi naman siya nag-isip ng matagal. Hindi man lang siya nagdalawang isip na iwanan ang kanyang trabaho na hindi natapos. Lalo nitong ikinainis si Stacy. Paanong ang isang lalaki ay umalis sa kanyang trabaho sa unang pagkakataon para lamang sa isang babae? "Sir, pero hindi pa po napirmahan lahat ng documents na ito." Napasigaw si Stacy at sinubukang abutin si Steven na ngayon ay humahakbang ng malaking hakbang palabas ng company building. Hindi pa rin narinig ni Steven kahit gaano pa kalakas ang sigaw ng babae. Wala nang nasa isip niya kundi ang hanapin ang kanyang kasalukuyang asawa na alam kung saan siya lulugar. Agad na sumakay si Steven sa sasakyan at pinaandar ang sasakyan palabas ng bakuran ng gusali ng kumpanya. Habang nasa daan ay sinusubukan pa rin niyang tawagan ang asawa na hindi pa rin sumasagot. May kung anong bagay sa kanya na hindi niya makontrol. Inabutan siya ng mga alalahanin at masamang pag-iisip. Takot na baka may kumidnap kay Camila at pinagbabantaan ang buhay nito, habang wala si Steven para iligtas ang asawa. Kung nangyari iyon, pakiramdam niya ay bigo siya bilang isang tao sa buong buhay niya at hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Samantala, kasalukuyang nag-aalala rin si Camila. Nawala siya, at walang nakakaalam. Lahat ng pera at cellphone ay nasa sasakyan na iyon. Ang sasakyan ngayon ay hindi alam kung saan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng driver para iwan siyang mag-isa dito. Nagmura siya sa puso dahil pumili ang asawa niya ng driver na sa tingin niya ay napaka-incompetent. Lumakad si Camila sa lahat ng direksyon, sinusubukang maghanap ng payphone para tawagan ang kanyang asawa. Ngunit ito ay naging napakahirap na hanapin ito. Dahil ba sa panahon ngayon lahat ay may kanya-kanyang cellphone kaya hindi na kailangan ng mga pampublikong telepono. Kung gayon, kailangan ba niyang hiramin ang telepono may iba ngayon? O hindi, walang paraan na gagawin niya iyon. Hindi isang bagay na napakadaling makipag-usap sa mga estranghero at pagkatapos ay humiram ng kanilang mga personal na bagay. Takot siya na baka may kumilos ng masama sa kanya. Mas mabuting maglakad na lang siya ngayon. Kaya saan siya pupunta? Hindi niya nakilala ang sulok ng lungsod. Wala rin siyang kahit isang sentimos para sa isang sakay ng taxi. Ginugugol ni Steven ang kanyang oras sa paglalakbay sa paligid ng bayan at hinahanap ang kanyang asawa. Hindi mahalaga kung ito ay makagambala sa kanyang trabaho at mawalan siya ng malaki. Gusto lang niyang makita ito pabalik at masiguradong okay ang asawa.
Ilang oras kahit umuulan, hinahanap pa rin siya nito. Hanggang sa huli ay nadatnan niya si Camila na nakaupo sa isang sulok ng shop mag-isa at inuulanan. Parang niyakap ni Camila ang sarili. Ang lamig ng babae. Agad na bumaba si Steven sa kanyang sasakyan at nilapitan ang asawa. Hinubad niya ang suot na damit sa trabaho at agad siyang binalot sa likod. Siyempre, napagtanto ni Camila ang kinaroroonan ng asawa. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki, nakaramdam siya ng matinding pagnanasang yakapin kaagad ang asawa, ngunit pinigilan niya ito. May panibagong pakiramdam na umaangat sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng galit sa lalaki. Anong nangyari? Bakit ka nakatayo dito mag-isa? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Samot-saring tanong ni Steven kay Camila na lalong ikinagalit ni Camila. Natahimik sandali si Camila bago hinampas ang dibdib ng lalaki. Sapat na malakas, ngunit hindi napigilan ni Steven si Camila. Ako dapat ang unang nagtanong sa'yo. Bakit pinili mo ang isang ganap na walang kakayahan na driver para ihatid ako sa opisina? Inihayag ni Camila ang kanyang galit. Kumunat ang noo ni Steven dahil hindi niya naintindihan ang tanong ni Camila. Ano? Anong ibig mong sabihin? May ginawa bang masama sa'yo ang driver na iyon? Balik tanong pa ni Steven. Wala ka man lang bang mga mata para makita kung ano ang nangyayari? Siyempre may ginawa siyang masama sa akin. Iniwan niya ako dito at wala siyang pakialam sa akin. Kinuha niya pa lahat ng pera at cellphone ko. Nawala lang siya, pagkababa ko sa sasakyan na yun, gusto daw niyang magpalit ng gulong, pero biglang umalis nang hindi ko alam. Hindi mo ba alam na muntik na akong himatayan dito? Wala akong kakilala, halos mabali ang paa ko sa sobrang layo. Naligaw ako, sinaway pa ni Camila si Steven. Natahimik si Steven at hinayaang ilabas ng babae ang lahat ng galit. Kinabukasan, kahit na inilabas ni Camila ang galit kay Steven kahapon, hindi nakansela ang plano para sa biyahe. Ipinagpaliban lamang ito ng isang araw hanggang sa makaramdam ng kalmado si Camila pagkatapos ng insidente kahapon. Alam mo na ngayon, hindi na kita kayang iwan bunga ng pangyayari kahapon. Kaya bukas dapat sumama ka pa rin sa akin, dahil kung sakaling mawala ka pa, mahihirapan ako. Iyon ang sinabi ni Steven bago sila matulog ng gabing iyon. Si Camila mismo ay may ibang plano kung ano ang kanilang gagawin bukas. Hindi, sa pagkakataong ito ay hindi siya pipili ng isang espesyal na lugar o magre-rekomenda ng maraming pagkain sa kanyang asawa. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi siya gaanong interesado doon. Sa ngayon, nakatutok lang ang pasyon niya sa taong nagpagulo sa kanya kahapon. Well, alam na niya na may kinalaman si Stacy sa insidente. Alam na niya na si Stacy ang pangunahing utak na nag-utos sa driver na iwan si Camila mag-isa sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nag-request siya sa asawa bago sila umalis para mamasyal. Would you mind at all kung gusto kong sumama tayo sa secretary mo? Siyempre, agad namang lumingon si Steven sa asawa at kumunat ang noo. Gusto mo siyang tanungin? Walang pakialam na tanong ni Steven. I don't know. I don't think there's something wrong kung isama ko siya sa paglalakad. I feel that she's quite useful for us mamaya kung may nangyaring hindi inaasahan. Alam na talaga ni Steven kung ano ang iniisip ng kanyang asawa sa mga oras na ito, kasama na ang tungkol sa balak na paghihiganti ni Camila para kay Stacy. Kaya naman hindi na siya nagtanong pa at diretsyong tumango bilang pagsang-ayon sa kahilingan. Okay, no problem at all. Then let me choose the cafe this time. I'm sure magugustuhan mo lahat ng nasa menu doon.